Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Mayong gabi, magandang gabi Pilipinas. Ngayon po'y 26 po ng buwan ng Oktubre, araw po tayo ng Miyerkules. Habang sila po'y balitaan, kami po'y sumbungan at imbestigahan. Gumagana po ang tatlong teknolohiyang sabay-sabay sa salitang Ingles. Ito po'y convergence. Kami napapanood pong live dito po sa UNTV, sa website rin po ng untvweb.com, sa aming social media, sa Facebook page ng Kilos Pronto. Kaya walang dahilan para hindi nyo po kami pwedeng mapanood. Live mula sa BMUI Digital Studio sa Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City, ibinabato namin point-to-point fiber transmission diretso sa UNTV ang programang ito. Patuloy pa rin ang aming investigasyon at aksyon ngayong Miyerkules sa inyong mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos Pronto pa rin ang aming aksyong ibibigay sa mga problemang pang Metro Manila, probinsya o di kaya sa labas po ng bansa. Ang programang ito ay napapanood din live stream sa Facebook page ng Kilos Pronto, www.facebook.com/kilospronto. Uploaded din po ang aming programa araw-araw sa aming Facebook page sa loob ng 18 oras, kaya walang dahilan para hindi nyo po kami mapanood. Kaya wala na akong patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Kapag nagipit kahit sa patalim, kumakapit. Dahil kailangan kumita, isang OFW iniiwan ang anak para magtrabaho sa Saudi Arabia. Ngunit malupit ang sinapit. Tunghayan sa Kilos Pronto ang karanasan ng pobreng OFW. Mendiola, makasaysayang lugar sa Maynila, kanlungan ng mga aktivista. Pero may bahagi ito, kinatatakutan na. Mendiola, ugad na ng mga hold-upper, manyak at iba pang mga kawatan. Tunghayan sa Kilos Pronto. Babala sa mga sumasakay ng pedicab para hindi mabiktima bago sumakay, magtanong muna. Pananamantala na mga pedicab driver na ito, nabuko. Massacre sa Cavite dahil sa selos at pera. Suspect retiradong sundalo. Video ng krimen, hawak ngayon ng Kilos Pronto. Silipin. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP at Nika, ito, umpisahan po natin ang ating Kilos Prontong aksyon sa naging problema po na isang OFW po sa Saudi Arabia. Ilang beses kasi po siyang pinagtangkaang hipuan po at halayin ng kanyang among Arabo. Naku Alex, napakaraming kasong ganyan. Yung iba napapatay pa. Actually ako, meron talaga akong kakilalang malapit sa amin na rape ng amo niyang Arabo. Opo. Pero dahil po sa ating pong pagsaklolo po, ilang araw lamang, ito, good news, nakauwi na po. At Uy, siya po'y good ligtas na po news. at nasa piling na ho niya ng kanyang pong pamilya. Miyerkules, Public Service Day ng Kilos Pronto. Isang babae ang umiiyak na lumapit at humingi ng tulong. Masela na reklamo ni Rina. Ang kapatid daw niya nasa bansang Saudi Arabia at nanganganib ang buhay matapos magsumbong laban sa amo. Sa una pong 2 buwan, okay po. Kaya lang nung umuwi po yung amo niya, lalaki sa bahay, yun na po, lagi daw lasing, pinapasok siya sa kwarto. 2 beses po. Base sa salaysay ni Rina,
sa kagustuhan ng kanyang kapatid na si Laura, mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak. Single mother nga po yung kapatid ko. Gusto niya po mabigyan ng magandang buhay yung anak niya. Pikit matang tinanggap ang trabaho sa isang salon sa Saudi Arabia. Nagkaroon po siya trabaho sa may probinsya, kaya lang po yung sahod niya 150 a day lang po. Kasama yun yung anak niya, kaya lang sa kanya sabi niya, hindi po yung sapat kasi lumalaki na po yung anak niya. Subalit ilang buwan pa lamang daw na nagtatrabaho nang biglang makatanggap sila ng mensahe. Sabi daw po ng kapatid ko, tulungan daw siya. Ramdam nila ang hinagpis ni Rina sa pag-aalala sa kalagayan ng kapatid. Natatakot na ho kasi kami. Kasi ako po yung naglalakad talaga eh. Ako lang po yung pwede kasi lahat po ng pamilya ko nasa probinsya. Sa pagsusumbong ko po, ngayon po yung pinakahuli ko talaga ito na. Natatakot na ho kami na baka itago ulit siya. Kasi nga nagsusumbong po kami. Sana po mapauwi yung kapatid ko. Makailang beses na raw silang lumapit sa ibang ahensya, subalit walang nangyayari sa kanilang sumbong. Sana po matulungan niyo kami mapauwi yung kapatid ko. Kasi wala na po talaga kami mapupuntahan eh. Kahit na pumunta na kami ng gobyerno, wala pa rin po talaga eh. Walang kasiguraduhin kung ano talaga yung mangyayari sa kanya doon. Makauwi siya, kung nasaan siya, hindi po namin alam eh. Matapos ang sumbong, lalong nabahala si Rina sa mga mensaheng ipinadala ng kapatid nitong si Laura. Agarang solusyon ang nais ng pamilya ni Rina. Kaya't kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng POEA. Pinaalam namin sa POEA ang sinapit ng kapatid ni Rina sa ibang bansa. Base sa record ng POEA, suspendido na ang operasyon ng Gold and Green Manpower Management and Development Services Incorporated. Binigyan ng ultimatum ng POEA ang Gold and Green Manpower Management and Development Services Incorporated. Ayon sa rules ng POEA, meron tayong within 15 days within which para pauwiin yung kapatid mo. So mag-iintay tayo after 15 days. Kapag hindi na pauwi yan, another documentary suspension ipapataw natin sa agency ng kapatid mo, which is Gold and Green Manpower. Wala pang 15 araw, dumating na ang pinakahihintay na sandali ni Rina. Kilos prontong napauwi si Laura sa Pilipinas. Wow, salamat. Salamat po natin sa POEA sa mabilis na aksyon sa pagpapawi, repatriate dito po sa Lex, pansin mo, nagsimula tayo dito sa KP, araw-araw na lang parang merong OFW complaint laban sa mga taga Saudi Arabia na amo. na amo. Oo. Usually talaga, ang dami ho talaga tayong mga kababayan, mga OFW na in distress, talagang may problema. Oo. Buti nga meron silang sasaklolo sa kanila at merong Mabilis kilos pronto. ang aksyon. Maraming salamat po sa POEA. Mga ka-KP, mga kasangbahay, ang jeepney ride, 7 pesos lang ang singil. Pero ito mga walang pusong pedicab driver sa Maynila, kung maningil sa kanilang pasahero, hindi lang doble, abay, times 10 pa. Grabe. Partida pang hindi sila bumibili ng gasolina, ha? Ito po, panoorin nyo. Mahal na singila ng mga pedicab driver sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Yan po ang reklamong ipinost ng isang concerned citizen na nag-viral sa social media. Ayon sa kanyang post, sinisingil sila ng tsuper ng pedicab ng 60 pesos kada isang pasahero. Naku ha, ang mahal. Mula Quirino Avenue yan hanggang sa Commission on Filipino Overseas na hindi naman kalayuan sa lugar. Pero ayon sa proper regulation ng Manila City Hall, matagal na nilang ipinagbawal ang pagbiyahe ng mga pedicab at kuliglig sa Kalakhang, Maynila. At ang penalty kapag ikaw po ay nahuli, aabot sa 1,000 at 500,000 piso. Nako, ito Alex, sinilip ng KP team ang sumbong na yan at ito po ang aming nalaman. Kailangan magtanong kayo doon. Bakit? Minsan nga dyan, 150 dalawa eh. Pagkaan ko yung tanong. May kasamang panunloko dyan. Eh bakit yung iba dyan mas mahal pala maningil? Hindi ako kung sa mga... Diba minsan Sa kabila, sa may singilan doon, 80. saan? Doon sa may Lapi, sa may Antox dati. Pag doon ka sumakay, 80 singil. Oo. 80 isa. Tapos pagbaha, doble. 160. Oo. May nakaraan taon pa doon, may tinaga sila, 700. Hanggang dyan? Mga taga Cavite, oo. Para sa
sa Kilos Prontong Aksyon, nasa linya po si Daniel Alcoreza, OIC Chief ng MTPB. Magandang gabi po, Ginoong Alcoreza. Sir, ma'am, good evening po at sa mga nakikinig po. Good evening po, si Nika Cleofe Aliharo ito, sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo, kasama ko po si Alex Santos ngayong gabi. Mr. Alcoreza, tila yata napakamahal, times 10 po ang sinisingil nito mga pedicab driver. Ano pong maaari po nating gawing aksyon para hindi na nila gawin ito sa kanilang mga kawawang pasahero? Ma'am, saan pong eksaktong lugar po yan? Para po mapababa po natin yung mga operatives natin. Okay. At ano po yan? Quirino area. Quirino area, no? Sa may Quirino Avenue po, Sir Alcoreza. Quirino po, opo. Quirino. Pwede po bang malaman kung ano pong barangay, ma'am, para po Naku, dapat alam mo niyo, sir. Nako. Alamin po natin, no, mula po sa ating KP staff, ang particular pong mga lugar kung nasaan po talaga bumabagtas po itong mga pedicab drivers. Opo, ma'am. Marami po kami na-receive na report na ganyan. Pero Ginoong Alcoreza, ano ba hong patakaran? Dahil ang alam ko, ang mga tricycle ho ay under ho to sa local government. Meron ba ho kayong parang tinatawag na taripa o matrix Sir, na lamang ho? Sir, meron po dun sa tricycle. Ang pagkakaintindi ko po, yan po yata yung mga padjak. Doon po sa padjak, wala pong fair Ayun. Opo. Pero kailangan naman po siyempre justifiable na po. Alam naman po natin pagka nag-take advantage po talaga sila. Dapat po talaga natin silang i-reprimand o kaya po i-penalize po natin. Kaya mahaba po kasi yung Quirino, sir. Kung malaman ko na po kasi marami pong mga padjak po doon. May mga ano po sila, mga terminal po sila. Sana po malaman ko po yung eksakto para po mapatawag ko po yung presidente, ma-reprimand po natin, mabalaan po natin na hindi po pwede na... Matagal na kasi hong matagal na ho ninyong pinapatupad na wala ho talagang dapat na pedicab at the same time yung kuliglig dyan ho sa inyong lugar, no? Opo, sir. Pero bumabalik sila eh. Parang ningas kugon yata ho ang kanino pong ginagawa hong aksyon para linisin po ang kalsada ho. Sir, hindi naman po, sir. Kaso lang minsan po, pagka katulad po noon, nakikiusap po sila kay Mayor. Ang sinabi po namin, sir, ganito. Alam niyo po, yung Quirino po, ano po siya, national road po siya. Talaga po dapat hindi po siya Bawal nagtatraverse dapat, yan. Okay, so... Yes, Pero, sir. Sige, continue po. Sorry. Alam niyo po, kailangan po napakahirap pong balansin nung sasabihin po ng mga pedicab drivers na kaysa magnakaw sila, magkatrabaho na lang silang ganyan. Pero at the same time, pag nakaka-permission po sila, dapat po pumapasok po ang gobyerno eh. Alam niyo po, may political will naman po si Mayor Erap na pasapamantayan po namin, sir. Greatest good for the Yes. greatest number. So, Sir Alcoreza, off-camera, maaari po namin sa inyong ibigay po yung specific details na hinihingi po ninyo. Pero mula po sa inyo pong opisina, ano pong maaari nyo pong gawing aksyon? Pwede po namin kumpiskahin po yung pedicab at hindi na po isauli. Pagka na-prove po natin na talagang talamak na ginagawa po nila yan. Meron po talagang mga ganyan, ma'am. Meron po mga pasaway na pedicab drivers talaga na nabibiktima po ng riding public natin. Okay, Meron po talaga, ma'am, hindi ko po Yes, sir. Maraming salamat po, Ginoong Daniel Alcoreza. Kilos you po. Prontong aaksyonan po ninyo yan at tututukan po namin yan. Maraming salamat po. Ayun, Opo, oo. antayin ko po, ma'am, yung tawag niyo po. Para Okay. po, Thank you. po. Thank you. At si Mayor Erap, ayaw ho niya ng mga ganon. Okay, ito, usapan lansangan pa rin po tayo, mga ka-KP. Itong reklamo na isinumbong sa atin, nakaka-alarma na raw ayon po sa mga residente. Bakit kanyo? Ito raw kasi ang dahilan. Sa bahaging ito, pukaw na mo! Sa bahaging ito ng Legarda Street, na daanan po yan ng mga estudyante at ordinaryong mga commuters. Mapapansin ho, ayun, napakadilim at nakakatakot po yung eskinita na yan, no? Diretso ang daan na ito, papunta hong Light Rail Transit o LRT Legarda Station. Ito lamang ang natatanging lusutan kapag manggagaling ka ho sa bahaging Quiapo at San Miguel, Maynila. Nakikitang merong isang poste ng streetlight po pero, ayun, walang ilaw. Pundido. No-show rin ang mga barangay peacekeeping force o yung BPSO, maging ang mga kapulisan. Kaya tuloy ang iskinita, naging regular daw ho na tambayan ng mga, o si Mando, madalas ho dyan nakastambay si Mando Rokot at mga kawatan. Pakinggan po natin ang reklamo nila. Dito kasi madami na akong nababalitan. May mga nakita din akong nang snatch, tumakbo papunta doon. Yung mga estudyante ang binibiktima niya, mga bagito.
Kasi baka bagong salta sa Manila, ganun. Iba nadudukutan na wallet. Cellphone, mga gadget, saka yung tablet. Yun ang madaling eh. Lalo sa backpack nila, minsan lilituhin yung may kasabwat yun. Kakausapin dito, lilituhin. Tapos yung isa nasa likod. Sana magkailaw na ako dito agad. Para lang safe na, hindi na siya makakatakot. Ito, kilos pronto nating aksyonan ang reklamong yan. Nasa linya ho si Rogelio Legaspi, siya po ang opisyal ng Manila Engineering Office. Sir Rogelio, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, sir. Oo. Mukhang narinig naman ho ninyo yung reklamo na ating mga kababayan po dyan sa lungsod ng Maynila. Wala daw hong ilaw. Ano pwede ho natin gawin po dyan? Sige po, salamat po sa pag-call niya sa attention namin. Opo. Yan niyo po, bukas na bukas din, papupuntahan po natin yung lugar na yan para po magawa ng paraan, ma-illuminate, para matanggal po yung mga mando na nakatambay dyan sa lugar na yan. Oho. Expect po nila na meron tayong team na magpapunta po dyan sa area na yan bukas. Oho. Sir Rogelio, meron naman po tayo sigurong budget po niyan po, no? Ano po natin, iayos muna po natin para po ma-repair, ma-illuminate, magawan po ng paraan immediately yung concerns na yan ng mga residente at yung mga dumadaan dyan sa ispinitang yan. What about po yung mga barangay tanod doon natin? Kung sana ho, yung visibility ho nila, pwede ho bang mapagsabihan po yung barangay na sako po dyan? Pwede po, i-coordinate na rin po namin sa mga tanod para po yung visibility nila, yung pagbabantay nila sa area is ma-coordinate din po, pati po sa police natin po, kapulisan. Okay. Sir Rogelio, thank you so much po at magandang gabi ulit sa inyo po. Thank you, sir. Magandang gabi po. Maraming salamat. Sa pagbabalik po ng Kilos Pronto. Sa pulsa CCTV ang pamamaril sa magkakapatid sa Maragondon. Reklamo ng pamilya, pinanood lang daw ng mga tanod ang pagpatay sa kanilang kaanak. Aksyonan din natin ang kaso ng hinostage na paninda sa Bulacan. Diyan lamang po kayo. Kayo po'y nanonood pa rin po ng Kilos Pronto. Alam mo, Nika, nung nakaraang linggo, meron tayong nabalitaan na may estudyanteng namatay. Pero humingi ng tulong itong batang ito, pero hindi tinulungan ng mga bystander at ilang pang mga nandun sa lugar sa pinangyari ng krimen. Bakit ganun yung nangyari? Baka siguro ayaw nilang masama at madamay sa krimen. Parang nagkibit-balikat na lang. Kunyari, nagtakip na lang ng mata. Ganun, so ganito po ang hinaing ngayon ng kaanak rin po ng mga biktimang lumapit rin po sa atin dahil po mismong mga barangay tanod na nakakita daw ho sa walang haba sa pamamaril kamakailan sa Cavite, pero patay malisa rin po sila sa krimen. Ito po yung video. Nagpadala ng larawan at video sa Kilos Pronto Facebook page ang pamilya ng biktima sa nangyaring pamamaril sa barangay Bukal 3B, Maragondon sa lalawigan po ng Cavite nito lamang 20 ng Oktubre. Kinilala ang magkakapatid na mga biktima na sina Normido Tion, isang nursing instructor, Leonilo Anglo, isang OFW at si Zaldi Anglo. Ang suspect sa krimen, tinuturong gunman, ang bayaw manong nilang si Benchito Sabas, isang retiradong sundalo po yan ng Philippine Army. Habang ang asawa ni Benchito na si Gina Anglo Sabas, kapatid po yan ng mga biktima, kasabwat din daw ho sa krimen. Nakita kasi sa CCTV na matapos sa pamamaril ng suspect, si Gina mismo daw ho ang pumara ng tricycle. Tingnan ho natin yung sa video. Yan. Nakunan pa ng CCTV rin po ang pagtakbo sa labas ng bahay ni Zaldi matapos pumabaril. Nakonfine siya sa ospital pero binawian rin po siya ng buhay. Sa ginawa pong investigasyon ng PNP, alitan daw ho na magkakapatid tungkol po sa mana, maging sa lupa't bahay na nagkakalagaw ng 2 milyong piso ang ugat daw ho ng krimen. Nagseselo sumano ang 3 biktima sa kanilang kapatid na si Gina dahil siya ang humahawak ng pensyon ng kanilang ina na si Virginia Anglo. Ang labis pang ikinalulungkot ng kaanak ng pamilyang biktima, makikita ho niyo, ulit-ulitin natin yung video makikita ng mga barangay tanod po dyan ang pamamaril pero hindi raw agad sila nag-report sa pulisya para madakip po yung suspect. At ngayon po,
Mula ho sa Maragondon, Cavite ay tumungo ho dito sa ating pong istasyon itong si Malu para ikwento pa ang mga pangyayari ho dyan sa Maragondon, Cavite. Malu, magandang gabi sa iyo at kami nakikiramay sa nangyaring pagkamatay ng iyong ama. Magandang gabi din. Oo. Ano bang punot dulo at bakit ganun na lamang ang galit ng masasabi natin bayaw ng ama mo at nung ilang pa mga tito mo? Sa pagkakaalam ko po, sir, yun po kasi tungkol sa mana po ng lupa't bahay. Okay. So paanong nauwi dito sa pagbaril sa mga tito mo? Bali, nandun po yung si Gina Anglo sa bahay po. Bali, yun po, ano na lang po kasi kami na bigla pong pumunta doon si Benji Sabas at pinagbabaril yung tatay ko, yung tita ko, tsaka tito ko. Nandun ka sa pangyayari? Bali, napanood ko po sa CCTV. Pero hindi ka nakita na doon mo. mismo nung nangyari ito. Opo. Anong makukuha niya sa pamamaril, no? Kung kunyari mapatay nga niya yung mga kamag-anak niyo, Yun ano nga po makukuha niya sa yun nga po yung hindi din namin alam, ma'am. Bali, inaano po namin, bakit hindi na lang po niya tinakot yung mga kapatid niya kung ano, Pwede naman mapag-usapan na namin Opo. siguro kung mana yung no? Tsaka nagtataka din po kami, bakit parang kasi pares silang naka-jacket, pares pa sila ng jacket nung oras na yon, nakita naman po sa CCTV na pares sila ng suot. So, Bago yung insidenteng ito, meron ba kayong kutob na galit na tong mga kamag-anak niyo? Opo. Nabigla rin kayo? Nabigla nga din po ako sa pangyayari. Nasa trabaho po ako noon sa pinakamalapit pong convenience store sa pinangyarihan po ng incident po. Bali yun nga po, wala pong tumulong sa tatay ko. Okay. Ngayon, Malu, ang iyong tito na siyang bumaril ay hindi pa rin natatakip ng Hindi PNP, no? Pero yung tita mo na si Gina ay Nasa Maragondon Police Station po. siya yung nahuli. Oh. Ano ito? After na nangyaring krimen, agad siyang natakip kagad o matagal pa panahon? Anong araw na din po yun? Same day? Opo. Okay. So anong gusto mo mangyari ngayon, Malu? Ang gusto ko lang po kasi mangyari, yung mga tao po, yung mga tanod, nandun po sila sa pangyayari. Meron pa pong on-duty na tanod doon. Narinig po nila na may nagbabarilan na. Tapos nakita pa po nila yung tatay ko. Kung hindi pa po ako tinawag nung on-duty guard namin doon sa pinagtatrabahuhan ko, bali wala po talaga magdadala sa tatay ko sa ospital kasi Grabe wala naman. po talagang tumutulong. Teka, anong oras ba to, Malu? Araw? Mag-aalas 3 po. Alas 3 na hapon. Pakiulit ka natin yung video kung ito yung sinasabi ni Malu na yung mga tanod na walang ginawa. Makikita sa video yun, di ba? Oo. Imagine mo yan, no? So ikaw na rin, Alas 3 Malu, ng ang hapon. nagsugod sa iyong tatay sa ako po. ospital. Opo. Paano mo ginawa yun? Ito yun. Asan yung mga tanod dyan? O, ang linis ng daan. May mga tao naman, Ayun, Ito sa po yung dulong-dulo CCTV. yun. May tumakbo. Ito yung... Yan po ang tatay ko. Ito, nakapagtakbo pa, ha? Opo. Nakatakbo pa yung tatay mo. Saan Opo. siya nabaril? Dito po bali tinawag po yung pancreas niya, yung Hinabol atay, siya? yung nakita ko po sa CCTV, inaabangan pa po kami nung bumaril po. Hawak pa po niya po yung baril. Bali nakikita pa po niya ako na tumatakbo dun sa tatay ko. Oo. Kundi pa po ako humingi bumalik po kasi nung nakita ko nung sinabi po nung on-duty guard na na nakita po niya yung tatay ko, may tama ng binaril. Tumakbo po ako sa tatay ko, tapos tinanong ko kaagad kung ano nangyari. Sabi ng tatay ko, idala mo ako sa ospital, binaril ako ni Benji. Tumakbo po ulit ako sa pinagtatrabahuhan ko para tawagan nila ang ambulansya at pulis. Tapos kinuha ko po yung tapos bumalik na po ako doon sa tatay ko. Tapos nakakuha na po sila ng tricycle. Tapos ako na po yung nagdala na sa ospital sa tatay ko. Bali, sa likod pa po kami dumaan kasi yung si Benji Sabas po, inaabangan po kami sa gate ng lola ko. Hawak pa po niya yung baril. So, walang ginawa itong barangay tanod? Wala po. Ayun po, barangay tanod po yun. Yan po. Yan sila? Opo. Okay. Naghain ka na, nagsampa ka na ng kaso o ng reklamo sa inyong barangay?
Opo, sa ano po, sa Naka-file bayan. nitong kaso laban kay Benchito, no? Okay. Para mabigyan pa tayo ng update tungkol po dyan sa kasong yan, nasa linya ho si SPO4 Rodrigo Valiente. Siya pong Municipal Executive Senior Police Officer na Maragondon PNP. Good evening po, SPO4. Si Yes, Alex sir. Santos po to. Magandang Live po gabi tayo po. sa UNTV, sir. Magandang gabi po, sir. Okay, ano pong update po dito po sa suspect? Meron na po tayong update na nahuli na po ba ito? Sa ngayon po, at large pa po ngayon yung ating isang suspect at katunayan po, patuloy po ang aming pangangalap po ng impormasyon kung saan ang kinaroroonan po ng suspect sa posibleng pagkadalagip po nitong suspect. Sa ngayon po. Okay, pero yung kanya pong asawa ay nakapit na po dyan sa inyong pong istasyon. Iyan po ay agad po namin nadakip sa follow-up operation sa Mabulo Naik po pagkatapos po nung pangyayari dito po sa Bukal Stress po. Agad po kami nag-choke point at nung malaman po namin kung nasaan po ang kanilang tirahan sa Naik, agad po namin pinalo up at doon po namin na-arresto po itong isang suspect, yung si Gina Anglo po. Okay. Meron na hubang ipinail po na kaso at na-inquest po ba itong si Gina? Kinabukasan po nung Friday, na-file na po ang double counts of murder tsaka yung frustrated at buhay pa po yung nung Friday na yon si Rizal de Anglo. Pero binawian na rin. So 3 counts of murder na rin po ito, no? Ay, opo. Okay, babaguhin na lamang ho ninyo siguro yung detalye. Maring isasubmit na lang po sa korte po yung yung death certificate po ng Okay, walang supplemental document po. Okay, SPO4 Valiente, ang isa rin po namin concern ho dito sa reklamo ho ng ating pong guest ho dito na si Malu, ang sinasabi ho niya, yun daw ho mga barangay tanod po sa mismong pinangyarihan po ng krimen, wala daw hong ginawa. Imbis na tulungan, parang ipinasawalang bahala daw ho nila yung nangyari hong krimen. Ano ba hong pwedeng pananagutan po ng barangay tanod ho doon? Ang una pong nung nire-review po namin to, maring wala pong alam itong sa first responder. Okay. Itong wala rin pong cellphone. At nung walang humingi ng tulong. At ito po namang yung kaso to, dahil nire-review po namin, nirepair po namin kay Kapitan Anglo, dun po sa Bukal 3. At kasama po ang ating DLG sa Maragondon Maragondon po. Pwede ba ho silang makasuhan po ng abandonment of person in danger? Dahil meron po to sa revised penal code. Kung makikita ko siguro ninyo, paulit-ulitin ho nyo siguro itong panuorin ng video, mukhang talagang wala akong ginawa, imbis na makatulong ho sila. Kanya nga po, ang kaso po nito nung ni-repair po namin ni Kapitan saka ating pong DLG dito sa munisipyo po ng Maragondon. Para sila ho ang tumingin kung may pananagutan mo ba ditong barangay Tano do, sir, no? Apo. Okay, with that, SPO4 Valiente, thank you so much po sa inyong oras po dito po sa Kilos Pronto. At sana po matulungan po natin at madakip na itong suspect, sir, ha? Yes, sir. Magandang gabi po. Thank you, sir. Nabanggit mo, Alex, yun nga, Article 275 ng Revised Penal Code, the penalty of arresto mayor shall be imposed upon anyone who shall fail to render assistance to any person whom he shall find in an uninhabited place, wounded or in danger of dying. Malu, yung sinabi kanina, no, parang wala raw alam. Sa tingin mo walang alam? O ang ingay-ingay kasi 3 o'clock ng hapon? Imposible po, ma'am. Imposible po mangyari na wala silang alam. Okay. Kasi yung lakas pala ng putok. Opo, yung lakas ng putok, tsaka sunod-sunod po. Imposible po na sasabihin nilang wala silang alam eh. Okay. So ngayon ay ang inaantay na lang siguro natin ang pagdakip dito sa suspect na si Tito Benji mo, no? Okay, maraming salamat, Malu. At Condolences, Malu, ha? siguro gagawa natin, follow up natin itong kasong ito, Malu. Okay? Thank you so much. Samantala, para po sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras. 24/7 pong bukas ang Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan ng mensahe. Huwag pong kalimutang mag-iwan ng inyong contact number at tatawagan kayo ng KP Team. Susunod sa Kilos Pronto. Tinubuan ng SIS ang kidney ng isang 50 anyos na negosyante pero sa tulong ng herbal supplement, unti-unti raw siyang nabigyang lunas.
May isa-isang babaeng pulis sa Cavite na pinagsasabay ang pagiging ina at alagad ng batas, bibigyang pugay sa KP! Okay, nagbabalik pa rin po ang Kilos Pronto at ngayong gabi kasama po natin sa studio ngayon po si Romeo Chavez mula po yan sa Barangay Pulong Buhangin sa Santa Maria, Bulacan. Ito kasi mga ka-KP, nagtitinda si Mang Romeo sa isang private market po. Ngayon, ang reklamo niya, hinold daw kasi ang kanya pong mga paninda. Bakit nga ba? Tanong natin si Mang Romeo. Mang Romeo, magandang gabi po sa inyo. Live po tayo ngayon sa UNTV, sir. Okay, ano ba nangyari? Bakit ikinulong itong mga panindaho ninyo? Ano ba dahilan? May kontrata sila binibigay sa amin. Kaya lang yung kontratang po yun, hindi namin gusto yung nilalaman. Okay. Ano bang nilalaman ng kontrata? Nilalaman, magtataas sila taon-taon. Okay. Tapos yung kami mga seniority, ginagawan bago na, yung pare-pares na. Okay, simulan natin. Magkano ba ho, sa tagal ho ninyo nagtitinda na dun ho, magkano ba ho ang bayad dun ninyo per day dun? Sa pwestong yon? Itong bayad ko, dati 100 yun, 100 a day. Dahil dalawang Yung kwarto? dalawang pwesto. Okay. Ngayon tinataasan na nila. Ginagawa nila 80 pesos. So may increase na 30 pesos. 160 yung dalawa. So may increase na 30 pesos na hindi ho ninyo nagustuhan. Ayun yun. Kayo po ba'y kinonsulta ho dito bago sila nagtaas? Ay, hindi po. Bigla na lang sila nagtaas ng ng rente. So anong dahilan ho? Tinanong ba ho ninyo bakit ho nila dinamay pa yung mga paninda ho ninyo? Baka may utang ho siguro kayo. Ayun ang sabi nila kasi nung meron kami presidente sa parang samahan na sabi, nag-meeting, sige kapag hindi kayo pumirma sa kontrata, ipapadla kayo. Yun ang sabi. Ilan ho ba kayo? Kayo lang bang natatanging umayaw dyan sa kontratang yan? Marami po kami, kaya lang, ang pinili lang nila yung talagang sasaraduan nila. Pinili lang talaga? Pinili lang. So ilan ho kayong mapalad na yung hipag ko, ako, saka yung isang may grocery, at saka isang nagyunyog. Okay, so gaano katagal nang hino-hostage yung mga paninda ninyo? Magti 3 years na nga. Ha? Magti 3 years na. 3 years na. Dapat kumita ka na nun, no? Sa tagal na ng panahon. Yung nga problema ko, yung tinda ko, doon sa kabila, wala na akong tinda dahil kasi 5-6 lang inuutang ko para magkaroon ng tinda. Hindi nakakayanan ng Hindi naman po perishable yung tinda nyo. Plasticware. Plasticware. So pwedeng 3 years magtagal doon. Pero bakit ho kayo dumulog sa Kilos Pronto? Para kasi yung inalapit ko na sa kanila ay kasi nagkaso kami. Ngayon na-reject yung aming kaso. What do you mean kaso? Inilapit niyo sa barangay? Hindi na inaatin yun. Kaya napunta na sa husgado. Okay, hindi sila, wala silang, yung bang na-reject nga yung kaso namin, kasi doon nga sa, hindi daw tama yung ng attorney sa pag binigay na kaso. Ngayon, ang ginawa ko, hindi na ako hindi na ako lumaban. Pero sinangguno ko muna sa abogado kung lalaban pa ako hindi kasi kung ano. Hindi na kayo lalaban? Hindi na ako nag-file po ulit ng kaso. Pero yung dalawa po, pinagpatuloy nila. Pero ang gusto ko ninyo mangyari ay gusto lang ninyo makuha yung mga produkto, yung panindaw ninyo. Okay, nasa linya ho ngayon si Attorney Efren Gumatay. Siya po ay mula sa City Office Administrator po ng Santa Maria, Bulacan. Attorney, magandang gabi po. Si Alex Santos po to. Kasama ko si Nika Alehar. Live po tayo sa UNTV, sir. Kilos Pronto po to. Good evening po, Sir Alex. Mamaya, good evening po. Apo. Attorney, ano po pwede ho natin may tulong po kay Mang Romeo dahil mukhang tinatago daw at nakakandado daw yung tindahan na pinaglalagyan po na kanya po mga paninda. Ano pwede ho natin tulong? Yes. Siyempre lahat tayo, meron tayong OSCA office, yung Office for Senior Citizens Affairs. Pag nilapit ko sa atin yan, ma-assist siya para kung ano yung pwedeng hakbang na gawin para mabawi yung properties niya. Pero kasi I understand, sinabi niya na nagkaroon ng case. So, aside from that,
Kaklaruhin natin kung ano yung case, kung ano nangyari, at baka syempre may mga legalities na involved na hindi natin alam. Mas maganda malaman natin lahat ng kompleto yung informasyon. Pero basta dumulog lang siya sa munisipyo, kahit bukas ng umaga, 8 a.m., pwede na siya pumunta doon, pumunta siya sa municipal admin's office, i-expect namin siya. Attorney, mukhang pwede naman siguro ito mapag-usapan no? Para ma-release man lamang po itong mga kagamitan ho niya. Attorney, no? So, yes, most probably. Kaya lang kasi parang narinig ko kanina, nagbarangay na, nagkasuhan na. Pero we can hope for the best syempre lagi na sana ma-resolve lang na maayos at ma-release. Okay, so siguro isasama ho namin ang Kilos Pronto team para masama ho natin si Mang Romeo sa inyo pong opisina, Attorney. Yes po, nandun lang po siya sa munisipyo, sa municipal admin's office. We will expect him. Okay, thank you so much po, Attorney. Thank you rin po sa inyo lahat. Okay, Mang Romeo, tomorrow, sasama kayo ng Kilos Pronto at para mapag-usapan kung ano man yung mga detalye ukol doon sa kaso. Kung talagang wala ng kaso, pwede, pag-usapan na lang ninyo. Kaya nga dito ako lumapit para agad-agad ang solusyon. Marami na akong inang tao pero hindi ko makuha talaga yung paninda ko. Sige sasamahan ko kayo ng Kilos Pronto team. Thank you so much po, Mang Romeo. Naway makuha yun na ang 3 years ng panindang nakatago at Pera na sana naka-hostage. yun. Dumako naman po tayo sa kwento ng isang negosyante na na-diagnose ng polycystic kidney disease o maraming cysts sa kidney. Kung paano niya ito nilabanan sa pamamagitan ng kakaibang lunas, ito po, panoorin natin. Ang nangyari noong panahon 2008, sumakit yung dito ko, yung left and right stomach, hindi ko na matiis. Nagpasama ako sa brother ko, dinala niya ako sa PGH. Na-confine ako doon 5 days. Diagnose ng doktor sa akin, meron daw pala akong polycystic kidney disease. Nangayayat din ako noon, wala akong gano'n masyadong kumain, gano'n. Ito nakuha namin sa side ng mother ko, polycystic kidney. Isang araw nirecommend ng kapatid ko yung King's Herbal na panood niya sa TV. So, nung bandang uli, hindi ako naniniwala sa kapatid ko. Pero ilang beses niya akong pinaulit-ulit niya, ba't hindi mo itry mo. Isang beses sinubukan kong uminom ng King's Herbal. Pagkainom ko ng King's Herbal sa loob ng mga 2 to 3 months, nagbabago yung result ng laboratory ko, yung sa creatinine ko nga. Kaya sabi ko, maganda yung King's Herbal na to. Kaya ang nangyari, tinuloy-tuloy ko yung inom. Tapos from that time, every month, nagpapalaboratory ako sa laboratory. Ang naging result, okay naman siya. Hindi na yun mataas. Nakatulad dati yung score ng creatinine ko, mabot na 500. Ngayon, ang mga score na lang, mga 100, 120. Bali, parang normal na lang siya ng puro ganun. Hindi na nagbabago. Sabi ng doktor, nung nalaman niya yung findings, pinaghahanda niya ako ng 1 million pesos Kasi daw para sa kidney transplant. Magmula pa noong 2008 hanggang ngayon, wala naman So, ibig sabihin, nagkaroon ng magandang resulta, di ba? Nagpupunta pa ako sa doktor once a month para for check-up ng laboratory. Kasi sinabi ko, umiinom ako ng herbal Hindi nga naniniwala Tataka nga siya yung resulta ng laboratory. Maganda yung resulta. Sabi ko, ito na yata yung magbibigay lunas sa karamdaman ko. Kaya yun, tuloy-tuloy hanggang ngayon umiinom ako. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi. Nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman.
Nagbabalik pong Kilos Pronto. O Nika, Ano? marami ka bang kilalang mga siga-siga dyan sa lugar mo? Wala masyado. Bakit? Ito kasi nasa pulho ng kamera ho ng KP. Ang Kilos Pronto team ay nakakita ho ng mga sobrang angas. Angas? Kung bakit sila tila nag-amok. Ha? Nag-amok? Eto, panoorin nyo ninyo. Sa isang kilalang grocery sa Cubao, Quezon City, akalain mong eksena sa isang pelikula. Ang mga tagpong ito, si Kuya galit na galit at dinuduro pa ang gwardyang nakaputi. Ani mo'y naghahamon ng one-on-one na duelo, girian, sagutan. Hanggang sa batuhin ni Kuya, ayaw pumatol ni si Kyo. Naghubad pa si Kuya ng t-shirt at ipinakitang mala-adonis niyang katawan. Hoy! 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 Kuyang Kengkoy, magdamit ka na at baka pasukin ng lamig ang katawan mo. Mapulmuya ka pa. Easy ka lang. Huwag kang troublemaker. Tiyak kulungan, ospital lang iyong kahinatnan, Kengkoy. Yun yung magandang ginawa ng security guard. Di niya pinatulan. Oo nga eh. Cool heads wins. Pero diba? sa tingin ba nung nagtanggal pa ng t-shirt, nakakasindak talaga yung kamachuhan niya? Eh, wala naman siyang katawang pakita. Ang payat-payat naman. Patin. Hoy, Patpatin. magbihis ka nga dyan. Baka makasuha ka pa sa ordinansa dyan sa lugar ng Bawal niya ngayon nakahubad. Alex, bibigyan pugay natin ngayong gabi ang isang pulis na ina rin ng tahanan. Mabigat itong kanyang trabaho dahil siya lang ang nag-iisang babaeng pulis na namamahala sa Women's and Children's Desk sa buong bayan ng Bailen, Cavite. Ang kaharap niyang problema sa araw-araw, pang-aabuso at pang-aapi sa kapwa niya babae. Siya si SPO2 Cherry Ann Maunahan Bilugan. Ang 40-year-old mom at hepe ng WCPD sa General E. Aguinaldo, Cavite. 14 years in the service. Ako po ang humahawak ng mga kaso na laban sa mga bata, sa mga kababaihan na inaapi, binubugbog, sinasaktan at minumolestya. Kailangan dito yung isang tapat, may puso, isang pasalamat na rin yun na dito ako assign, dito kami nakatira. Kahit papaano, yung mga anak ko, pag after office, naaasikaso ko sila. After nilang lumabas sa school, naaasikaso ko sila. Pagtutulog sila, nakakasama nila ako, katabi ko sila sa pagtulog. Kadalasan lumalabas daw ang kanyang pagiging ina, lalo na sa ilang kasong kanyang hinahawakan. Minsan kasi yung mga nagiging kaso ko na nahahawakan dito, nadadala ko rin minsan sa bahay. Mostly nananaig yung pagiging ina dahil lalo na kailangan pagka mga kabataan yung nahahawakan ko na kaso, kailangan dyan may pangunawa, higit na pangunawa sa mga batang ganun nga yung naliligaw na landas. So kailangan talagang may matibay ka na dibdib para harapin yung mga ganong kaso. Isa si SPO2 Bilugan sa mga huwarang pulis sa kasalukuyang henerasyon. Bukod sa pagiging astig, maituturing siyang Police Wonder Woman sa kanilang istasyon dahil siya ang nag-iisang babae rito. Definitely, ang basis naman natin nung pagseserbisyo ng isang tao ay kung ginagampanan mo ng ayos yung naka-assign na trabaho sa'yo. Kung yun ang basis natin, talaga nagagampanan niya yung kanyang trabaho ng maayos at lampas pa doon sa ina-expect nung organization sa kanya concerning na yung laki at saka yung capability nitong station namin. So, talagang definitely, she's an asset to this station. Talagang ang pagiging pulis ay sa puso ko na, nasa sa isipan ko na palagi. Minsan nga na-judge kami ng ibang tao, pero tuloy pa rin, trabaho lang kami. Napakahirap din sa akin dahil may asawa nga ako tapos may anak. So, dahil sa pagmamahal mo sa trabaho, tuloy pa rin. Pero andun yung pagprotekta mo rin sa iyong pamilya. Ang kanyang aspirasyon para sa pamilya, mga kababaihan at mga kabataan ay tunay na kahanga-hanga.
Kaya naman, isang pagpupugay ang aming alay sa iyo, ma'am. Mahirap yun ha, mahirap ihati ang sarili mo dahil lang, alam mo naman, mga ina, kailangan nasa tahanan ka para arugain mo mga anak mo. Totoo Pero yun. ito, police woman. Ang dami mong makakasalubong ng mga masasamang tao dyan. Oo, naluluha rin ako Magaling kasi sa mag-adjust sa sarili niya. si kay Ginang Cherry Bilugan, talagang pagbibigay-pugay mula po sa Kilos Pronto. Ako rin kasi ina ko, Alex, no? So may 4 akong anak. Ang hirap talaga balansehin ang buhay na may trabaho, tapos nag-aalaga sa pamilya. Pero siya, mas mahirap kasi aalagaan niya ang komunidad kasi pulis siya. Pati lahat ng mga naipaparating na mga problema dyan sa Women's Desk, kapwa niya ang di ba yung mga nangyayaring mga tulad ng pang-aabuso, ang dami mga ganung mangyari. Kaya damdam rin niya yung mga problema. Okay. Ano tayo? Ito. Alex, go. Pagsasala ho ng mga balita, ang tungkol dito ay isa pong panawagan na ito ni Pangulong Duterte nung siya po'y nanungkulan bilang Pangulo. At sabi ho niya, ilapit natin ang serbisyo sa publiko. Huwag natin pahirapan ang ating po mga kababayan. Okay. Yun ang sabi niya. Nagawa na ba yung ating po mga empleyado ng gobyerno? Sa papaanong paraan ilalapit yung serbisyo sa mga tao? Huwag mong pahintayin sila. Paano huwag pahintayin? Ikaw, nahirapan ka na ba sa pagkuha ng mga lisensya? Alam mo, dokumento? bumilis na. Bumilis. Nung nakaraan kasi, sabihin, may aksyon na ginawa. Alex, ang tagal nung papel ko. Napapel lang siya. Every time pumupunta ako para kunin na yung card type. Yun ang sabi ni Pangulong Duterte. Balik ako ng balik. Yun. Hindi na ho kayo pipila. Kukuha ka na lang ng number ho doon para the following day, sabi ni Pangulong Duterte, 3 araw lamang yan. Ayusin yung dokumento, tapos tawagan nyo, pababalikin mo na kagad sila. At hindi na sila mag-aantay na pabalik-balik, walang nangyari. Pabalik-balik, parang LTO, di ba? Yun nga, mismo. Ayun, LTO dapat yan, dapat kayo ang mauna sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ikaw, ano experience mo sa ganyan, sa mga government services? Yung LTO ko hanggang ngayon, wala pa yung plastic. Ewan ko, kayo siguro, ito mga cameraman natin, wala pa rin siguro to. Ano pa rin, papel pa rin, resibo pa rin. LTO! Yung driver's license mo? Oo, nirenew ko ng June. Okay. June ang birthday ko hanggang ngayon, October na, wala pa rin po yung ano. Ako, December last year, nirenew ko. Pebrero, bumalik ako, hindi pa ready. Bumalik ako Mayo, hindi pa ready. O, nakuha ko na ngayon. Di ba nakakapagod yung pabalik-balik? Pabalik-balik. Ito pang gusto pa ng ating, gusto ng ating pong Pangulong Duterte na pag-isahin na. Kunyari, kung ikaw ay OFW, in one-stop shop na lamang. Dapat. Pagkuha ng OWA, permit, pagkuha ng POEA, na isang lugar na lamang. Alam mo, napakahalaga niyan, Alex, no? Kasi yung pera na ginugugol ng mga kababayan natin din. Pupunta ka pabalik-balik, tsaka yung oras, priceless ang oras. Pag nasayang mo yan, di mo na mababalik yan. Hanga-hanga yan. Sana tuparin ang ating mga government servants ang sinabi ng Pangulong Duterte. Okay, bago tayo magtapos, ito magbati ito ang portion na tayo dito. Ito, happy birthday kay Senior Inspector Alan de la Cruz ng CIDU QCPD ng Camp Karingal. Happy birthday po, sir. Ito, malaking tulong sa atin to dito po sa Kilos Pronto. At kay Nestia Cosa, happy birthday sa iyo. Yan lang sa'yo? Hindi, meron pa. Sige lang. Sige, go. Ikaw muna. Ako muna. Skin and Body by Medicard Laser and Aesthetic Center staff. Good evening. Happy viewing in Inday, Clyde, Cyrus, Romeo, and Queen. Mula po kay Mike. And happy viewing kay Sis Perly Marinas and Dante Rivero. Good evening. Ito, sa Facebook page natin, dahil napapanood tayo ng live sa ating pong Facebook page ng Kilos Pronto. May mga viewers po tayo na nagchat-chat, nagbibigay po ng kanilang po mga komento at pagpupugay. Meron pong watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia na si Mariam Sultan. Uy, magandang gabi dyan. Si Kaineki Tokiyama. Mukhang mukhang sa Japan siguro to dahil Japanese sounding words ang family name mo niya. Si Josephine Cortez, si Jessie Yamada, Monmon Patriarca. Magandang gabi at thank you sa panonood ninyo. Gabi ba sa kanila o kung anumang oras sa kanila? O teka, hindi pa. Babatiin ko pa yun. Hindi na ba? Binabati rin natin si Ethel Abellanosa mula kay Alec Lopez at si Phoebe Mangabay na nakatutok live mula sa Macau. Nako, sabi ng anak ko, Dad, sabihin mo kung ilang araw na lamang before Christmas. Anak, ilan 60 days before Christmas na lamang yun. Ang bilis. Nanonood kasi si Javi, yung aking bunso. Si Javi. Javi, hello! Yan po ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong reklamo. Sa ngalan po ni Ben Tulfo, ako po si Alex Santos.
Nika Cleofe Alihar naman po. Hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangang imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos Pronto!